Sama na kayo, balikan natin ang kahapon habang naglalakbay tayo sa kasalukuyan tungo sa kinabukasan ng Negros. Mula sa mga hasyenda ng tubuhan, ngayon ay dinadaganan na ng mga gusali ang matatamis na mga lupain. Pero paano ngayon pilit pinepreserba ng mga Negrense ang kanilang nakagisnan habang hinahabol ng modernong buhay at teknolohiya? Maluwag na ang paglalakbay ngayon, pero unahan na namin kayo dito sa Bacolod Now and Forever. Tara na! Ito ang kilalang City of Smiles. City. Sa mga sites at pagkain pa lang dito, solve na solve ka na. Tiyak magbibigay ng matamis ng ngiti kapalit ng bagot ng pandemya. Pero time travel muna tayo, ha? Magbalik tanaw tayo sa pagpreserba ng kultura ng Bacolod na ating pilit binabalik-balikan mula noon hanggang ngayon. Tulad ng ibang bahagi ng Region 6 dito sa Pilipinas, halimbawa sa Iloilo, dito sa Bacolod, nag-aagawan din ang kahapon at ang bukas. Pilit pinepreserba ng mga sinaunang Negrense ang kanilang kultura, pero pilit namang binubuksan sa mundo ang probinsya ng mga sumunod na henerasyon. Kilala ang probinsya ng Bacolod sa asukal. Asukal na nagmula sa malalawak na lupain ng tubuhan. Pag-aari ng mga pinakamatatandang pamilya ng mga hasyendero dito. Tulad ng ekta-ektaryang Victoria's Milling, bahagi na ng kasaysayan ng Bacolod. Bawat sulok ng plantang ito, simbolo ng mapait at matamis na kwento ng buong probinsya. Nariyan pa rin naman ang malalawak na tubuhan. Kahit nagmomoderno na din ang Victoria sa kanilang mga produkto, ang hilig pa rin nila sa matatamis. Naku, guilty din tayo dyan. Sinauna at hanggang sa ngayon ay patok pa rin ang mga produkto ng Mercy. Hangok sa mga sinaunang rekado at recipe ng pagluto ng mga all-time Negrense products dito. 1995 nang maitayo ang Mercy's bilang isang bake shop. Isang maliit lang siya na bake shop, isang branch. Tapos eventually nag-evolve po siya. At sa kasalukuyan, mayroon na silang fast food at pasalubong house. 2005 naman nang masimula ng kanilang pasalubong house. At must try ang bawat produkto. Kung ang gusto mo ay tunay na dessert Bacolod nun. Ilan sa kanilang mga bestsellers, syempre Napoleones Puff Pastry na sa makremang palaman pa lang at drizzling sugar coating. Tiyak nakangiti ka habang kumakagat ka pa lang. They say Napoleones daw kasi is favorite dessert ni Napoleon Bonaparte. So dinala siya dito ng clan. Tapos, nagustuhan ng marami. So, gumawa din kami ng aming version. Itinuro sa amin kung ano ba talaga ang sikreto kung bakit binabalik-balikan ito ng mga turista at lokal sa Bacolod. Huwag kalimutan, piyaya. Nandyan ang original piyaya, mango, at ube. Hindi din mawawala ang kutkutin, ang banana chips nila na ine-export pa sa ibang bansa. At ang paborito ng aking kambal, meron ding biskotso. O diba, damang-dama ang sweetness. Sa Mercy, tanan manami. Or, sa Mercy, lahat masarap. And there's no way but up for Mercy. Kung may dessert, mauuna siyempre ang mga ulam Bacolod nun. Isa ang napakatagal ng nariyan na Kalye Manukan, kung saan hilera ang kilalang classic Bacolod chicken inasal.
Binabalik-balikan parati ng mga lokal at turista. Welcome, Miss Corina. Tikman mo ang aming chicken inasal na pinagmamalaki na minana ko pa ang recipe sa aking tatay noong 1946. Isang paraan lang ang original style ng luto nito dito. Mula sa pagtutuhog, pag-iihaw, Ready na, kaon na ta. at paghain. Dali na! At palalagpasin ko ba naman ito sa biyahe kong ito? Atak din ako. Okay, I have to say that with CV, calamansi and toyo makes it super yummy. Mula noon hanggang ngayon. Bata, matanda, parang hindi ka negrense kung hindi ka enjoy sa chicken inasal. Samahan lang ng konting chicken oil, naku siguradong extra rice ka. Welcome to Silay City. Ito ang tinatawag na The Paris of Negros. Isa ito sa dating pinakamaunlad na lugar bago ang digmaan. Nakahilera dito ang iba't ibang lumang bahay mula pa noong panahon ng Kastila. Kung kaya hanggang ngayon ay preserbado pa rin ang arkitektura, mga kulay at kultura ng sinaunang Bacolod. Makasaysayan din ang katedral ng San Sebastian sa lugar. Mahigit 100 taon na kasi itong nakatayo mula pa noong 1882 at nagbibigay biyaya hanggang ngayon sa mga mananampalataya dito. Ito ay naging lugar kung saan ginaganap ang mga liturhikal na selebrasyon at hindi lamang yon kundi kasama na rin ang mga social na pagtitipon at ang mga political na pagtitipon. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Makikita pa rin sa simbahan ng pinakamatandang rebulto nila, ang Sacred Heart of Jesus, na nasa katedral na bago pa ang panahon ng digmaan. At ang San Sebastian Cathedral, makalipas ang ilang henerasyon at daang-daang taon, ay simbolo ng dedikasyon ng mga Negrense na ipagpatuloy ang kanilang nakaraan, na lalo't may kinalaman pa sa kanilang pananampalataya. Pero alam nyo ba na bahagi ng kwento ng mga taga-Bacolod ang mansyon na ito? Ang tawag ay The Ruins. 1900s pa lang, ipinatayo ito ni Mariano Ledesma Lacson dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Kilalang parang Taj Mahal ng Negros. Ang mansyon po ay sinunog noong 1942 para hindi magamit ng mga Japanese during World War II. Ngayon, ito ay isang tanda ng isang mayamang kasaysayan at kultura na pilit na preserba ng mga Negrosanon dahil sa pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa. Hindi din ako nakapagpigil sa pagpapalitrato dahil bawat sulok, Instagrammable. At ito na nga ang nagbabagong mukha ng modernong Bacolod, ang kanilang bagong City Hall, mga bagong restaurant, bagong negosyo, pamumuhunan, mga bagong subdivision, at ito ang lugar kung saan ang mga dating taniman ng tubuhan napapalitan na ng ingay ng kalye at ng construction. Kahit sa panahon ng pandemya, hindi mapigilan ang pagbuo ng mga makabagong gusali. Halika, diskubrihin naman natin ang nagbabagong muka ng Negros. Tulad ng development na ito na binubuo ng kumpanyang mula sa Metro Manila na Mega World. Mula sa malawak na hasyenda ng tubuhan, ito na ang nagmomodernong Bacolod ngayon. Ito naman ang papasok ng napakagandang subdivision na residential called Forbes Hill. Yes, ito yung exclusive subdivision namin dito sa Bacolod, the first ever. At malalaki yung cuts ng mga lote dito. Ayun. And everybody wants to be, it's 95% sold. Yes. O, diba? Gusto na talaga ng mga Negrense ang mag-modernize. Welcome to Forbes Hill! Halika, silipin natin ang isang model unit house dito sa Modern Bacolod in Forbes Hill.
Wow! Si Harold Geronimo ay isang Bacolod noon, proud Negrense. Naaalala pa niya at pinangahawakan ng sinaunang kultura ng kanyang kabataan dito. Pero siya rin ang unang magsasabi na hindi maaaring mahuli sa mundo ang kanyang probinsya. So ito yung clubhouse. Oo, yan yung clubhouse natin. Half a hectare yung size ng clubhouse na yan. So lahat ng mga residente dito may access So na. swimming pool, Basketball court, Wow, merong ballroom, Wow. merong game room, restaurant. gym. Yes, gym. Ayun. May lanay area. You can accept guests there. No? Model house raid tayo! Wow! Yeah. So nice. So ito yung modern na interiors ng possible na pwedeng gawin ng mga residente. So ito ay 4-bedroom unit. Pero sa taas ng mga bedroom, then merong powder room dito. And may kitchen. May kitchen sa kaliwa, may kitchen pa sa kanan. Para hindi mangamoy ang bahay. I love it. So nice. At lahat ng maninirahan dito na nasa 95% na ang nabebenta sa mga mismong Bacolod noon ay mayroong view ng Canlaon Mountains. Wow nga naman! Ang subdivision na ito ay bahagi lang ng napakalawak na 53 na ektaryang township development. Nang tawag ay North Hill Gateway. Tinawag na gateway dahil ito ang bubungad sa lahat ng mga papasok ng Bacolod City. Sa pagpapailaw ng Forbes Hill kamakailan, nakilala namin ang pamilya Lacson na siyang nagparaya ng kanilang malawak na lupain para tayuan ng development. So Ma'am Suzette, mahirap po ba para sa inyo na yung dating tubuhan, yung napakalawak ng tubuhan ay ngayon kailangan ng tayuan ng simento at infrastruktura? Siyempre talagang mahirap. Itong lupa na ito has been passed down for 4 generations. No? And each generation may hinarap na mga crisis. And yet, they pulled through para maibigay sa amin, sa susunod na henerasyon, ang lupa. Anong nararamdaman mo na pinakawalan ng pamilya mo ang henerasyong tanda ng lupain for a subdivision? You know, because I've been here, like I saw the development from the sales up to seeing that it's now fully developed, the clubhouse. When I look at it, it's something that I'm actually starting to be really proud of. We're happy that Bacolod finally has Mega World development nonetheless in this area. Wait, there's more! Hindi lang isa, kundi dalawa ang magiging mega developments ng Mega World sa Bacolod. Wow, Harold! So ito naman ang pangalawa na development ng Mega World dito, yung pangalawang township. Yes, oo, dalawa kasi yung township namin dito. Okay, dalawa ang gagawin ng Mega World. Dalawa yung gagawin ni Mega World. Okay. So we're pouring in 35 billion sa Bacolod, 35 billion! Wow! At paano naman naiba itong pangalawang township dun sa unang township? O syempre ito, this Upper East, ito live, work, play talaga to. Wow, Harold, hindi ko siya nakilala. Alam mo ba dati ito, dinadaanan namin ito, puro tubuhan, as in tubuhan. Ngayon, tingnan mo naman, ang lapad ng puro konkreto na. Oo, 8 lanes to Corina. 8 lanes. Isa to sa, and 1 kilometer ito. Isa ito sa pinakamalapad na kalsada sa Bacolod. At lahat dito, underground cabling. So wala kang makikitang kuryente dito. At tulad din ng ibang developments ng Mega World, hindi mawawala ang modern fast food. Itatayong pinakamalaki, pinakakakaiba at modernong McDonald's store sa buong Pilipinas. Puro salamin ang design, may alfresco garden at dala ang kalidad at kaligtasan ng McDonald's saan ka man magpunta. OMG! Yung bagoon, nandyan pa rin! Oh my goodness! Ito yung pinakaluma sa lumang mga nagdadala ng molasses sa papuntang asukal. Ito namang mga acacia tree, pinagmamalaki ng Mega World na hindi nila pinutol, at least hindi lahat. Oo, hindi ba? centuries old acacia trees yung mga nandito. Pero nakita namin yung views niya kasi sa township. Magbibigay siya ng distinct na character ng township.
Talagang hindi na mapipigilan ang pagbabagong mukha ng Bacolod, ano, Harold? Hindi na talaga kasi it's really rising to be a vibrant city. Taga dito ka, hindi ba? Oo, Negrense talaga ako. Dito ako lumaki. Hindi ka nalulungkot na nawawala na yung mga parang dating mukha napapalitan? Hindi naman napapalitan totally kasi kagaya nitong Upper East, may character pa rin ng pagiging Negrense ito. Hindi to magbabago because we really need to have that culture in every development na tinatayo namin. Kaya sarap talagang balik-balikan ang mga alaalang tumatatak sa ating mga puso sa mga henerasyon. Dahil nasa puso at kaluluwa nating mga Pilipino ang ating kasaysayan. Ang simbolo at pag-unlad ng Bacolod ay now and forever. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.